Ito mga kabali, tutuloy ko na yung assembly yung in-order ko dating PDC IGBT. Bali, ito yung magiging pangalan nito, RMZ 12T, 12 tube. Yan, bali, nag-umpisa na nga pala ako maglagay ng, ng parts sa PWM natin. Yan, dalawa. Kompleto naman na gamit to, katulad ng heatsink, clamp, yan. Mga parts, tatanim na lang to sa board. Pati yung ferry transformer natin. Ayan, mag-re-rewind na ako. Bali, ang umpisa kong gagawin dito yung battery wire, tsaka yung clamp, itong capacitor, itong PWM, para masukatan natin ng signal kung goods ba. Ayan, bali, balik na lang ako pag nalagyan ko na ng battery wire. Ito mga kabali, nasa 30% na ako. Ayan, ikabit ko na yung mga parts. 30% pa lang to. Ayan, bali, nakabit naman na yung reverse polarity. Testingin ko kung may signal. Kung meron na signal dito sa natin, palabas sa ating pulse transformer. Ayan, test valve lang muna. Ayan, grounding. Yan. Dito muna tayo sa isang side. Yan natin, ito. On ko na. Yan, meron. Meron tayong 29.7. Yan sa kabila. Lipat natin dito sa kabila. A and B yan. Paleta. Yan, meron na. Yan, dito sa isa na to, okay na. Doon naman tayo sa kabila. Dalawa kasi to. Ba muna natin ito. Ito naman yung isa. Kabit ko lang yung mga parts ng switch. Yan. Rounding. Balik rin natin yung yan. Test valve lang din. Natin kung tama ba ang pagkakakabit ng pangalawa na to. Natin. Yan, on ko na. Yan, meron din 29.9. Same lang. Kabila. On ko na. Yan, parehas na parehas silang dalawa. Yan, bali tuloy ko na yung paglalagay ng parts. Okay naman na yung signal. At subukan ko rin ilagay yung parts transformer natin. Tingnan natin kung mayroong ilalabas dito sa papalabas na. Doon natin malalaman kung buo yung rewind. Buo yung rewind ng na to, ng 6 pin na to. Yan, balik na lang ako pag nakakabit na yun. Ayan. Ito mga kabali yung nirewind natin, dalawang transformer. Ayan, RMZ 12T. Yan, bali working naman yung pagkaka-rewind ko. 1K. Bali okay na parehas yung transformer na to. Balik na lang ako. Yan, ito mga kabali, naikabit ko na yung transformer natin, saka yung mga ibang parts pa sa board natin. Meron na rin mga lakasan sa flip-flop, saka sa frequency. Yan, meron na rin nakalagay sa output, matataba. Ito, meron na rin pala tayong sticker. Ayan, nakakabit na rito sa capacitor. Yan ang pinamigil ko para wag umuga yung natin, kanyang capacitor. Yan, testing natin kung working na. Yan, bali na testing ko naman na to, kahit di na natin testingin na hindi nakalagay output. Yan, 1K, lakas. Patayin muna natin flip-flop. Yan, lakas. Bigyan natin ng 2K kung kaya. Kaya. 2K, nasa 96 ampere. Bigyan natin sa 3K. 110. 110 ampere sa 4K. Yan din. 100.
sa 6K. Yan. 84 ampere. Sa 8K load, tingnan natin kung kaya. Okay. Meron tayong 79 ampere. Yan, lakas. Ayos lang. Bali yung bridge rectifier diode natin, nilagyan natin ng heatsink. Kasi nag-iinit to pagka nasa gawing alat na. Kaya nilagyan din natin para kahit paano maibsan yung init niya. Yan, bali yung output natin, 3. Yan. Bali yan, lagay ko na siya sa housing para makita natin kung ano yung kayarian nito. Balik na lang ako pag nasa housing na. Ito mga bali, ito nga pala yung ilalim natin na yan. May makakapal yung pagkakahinang natin dyan. Merong twisted na na solid copper. Yan. Magkabila yan, meron din dito yan. Dito, makapal din yung linya ng mga capacitor natin saka sa output sa may inductor para mas matibay. Yan, bali ibalik ko lang siya sa housing natin dito. Saka natin testingin. Yan, balik na lang ako pagka nakalagay na sa kaha. Ito mga kabali, nayari na natin yung dalawang unit natin na PDC IGBT. Yan, bali may mga pangalan na rin tayo inilagay dyan sa mga heatsink saka sa capacitor sa pair transformer natin. Yan, bali ito yung output, red, ito yung red, ito yung black, ito yung positive, negative. Ito yung frequency. Yan, ito na yung flip-flop. Para yan. Bali yung likod yan, ito yung switch, ito yung pan, ito yung battery positive, ito yung negative. Bali yan, may kasama ng yan, switch. Bali yung switch natin, number 16 yung wire. At ito yung pinaka button natin. Pakitaan ko ng ito yung laman yan sa loob. Copper yung yung pinaka contact point niya, copper, hindi siya kinakalawang. Copper din yung yung pinaglalagay niya. Kasi ito hosto na yung heat resistance hosto, hindi siya silicone. Yan, hindi siya nasusunog. Bali ganyan ang yan, sample. Pero ito yung kayarian niyan, ito. Nakapaloob yung pindutan natin, yan. Magandang pindutin. Pag matagalan, kasama na dito sa unit. Bali yan. Testing natin kung maandar. Isa lang muna testingin natin. Ito muna. Kabit ko lang. Ito mga bali, subukan natin yung isa na to. Isa. Ito muna. Ito natin, naka-direct na to. Yan, maandar. Sa 8K load. Lagyan muna natin sa 1K. Yan. Sa low. Ang low natin 30 ampere. Yan. High ampere natin sa 1K. Yan, meron tayong 72 amps. Liwanag. Bali, lagyan na natin sa sa 8K load. Torture na natin to. Bali, sa low natin. Ito yung low. Ayan, meron tayong 22 21. Meron siya sa 21. Ayan, 8K load. High natin. Ito. Yan, meron tayong 72 73. Liwanag. Ayan, kaya niya yung 8K load. Yan, gandang klase ito. Lagyan natin ang flip-flop. Yan. Meron, flip-flop. Yan, okay na itong isa na to. Subukan naman natin yung kabila. Ito. Ayun naman ang ikakabit ko. Kabit ko lang. Ito, mga kabali. Ito na yung pangalawa. Ayun sa baba, yung isang una natin ninesting. Ito, on ko na. Yan, sa low frequency natin, 1K. Meron tayo nakukuha ang susukat na 31 ampere. High natin.
Yan, full volume. Yan, meron tayong 72 amps sa 1K, full volume. Try natin sa 8K load. Yan, low muna natin ang frequency. Tingnan natin kung ano yung nakukuha natin sukat. Yan, meron tayong 23 amps, 8K load. Yan, full volume na natin. Yan, full volume. Yan, meron tayong susukat na 77 ampere. Yan, try natin lagyan ng ng flip flop. Yan, okay. Yan, hindi naman nagbubuga ng mainit na hangin. Ayos lang. Ayos. Okay, testingin na lang to. Yan, balik na lang ako pag testingin na kung saan man testingin. Ito mga kabali, testingin muna natin dito sa number 23 kung kaya niyang putulin. Yan, number 23 yung na to, magnet wire. Try natin ito. Tingnan natin sa kalahati. Yan, tingnan natin kung kakayanin niyang sunugin. Ito, awan ko na. Yan, yan, naputol 23. Yan, lakas. Kaya niya putulin yung 23. Baho. Yan, bali isa pa natin testing dito yung tubig alat. Lalagay tayo ng ng tubig sa balde. Doon natin testingin yung lalagyan natin ng asin. Wala kasi tayong tubig dagat dito, asin na lang ilalagay natin. Yan, bali babalik na lang ako pagka meron na akong pan-testing na tubig na may asin. Yan. Ito mga kabali, ito na yung gagawin natin gagawin parang tubig alat. Lalagyan natin ng 4 kilong asin. Bali 3/4 na 3/4 yung tubig natin sa timba. Yun ang laman. Bali, ito tutunawin ko lang siya dito. Ito mga kabali, ito tinutunaw natin asin. Ilagyan natin tubig na tubig tabang. Ilagyan natin ng asin. Ang testing natin sa sa ating project, sa mga inverter na mga IGBT. Yan, bali tapusin ko lang to. Balik na lang ako pagka testingin na yung yung PDC IGBT. Ito mga kabali, testingin na natin. Ito yung nilusaw natin asin na may tubig. Yan, ilagyan natin ng rod yung yung wire natin. Bali yan, naka low volume muna tayo. On natin. Tingnan natin yung ampere sa output. Ito yung sa output natin. Ito naman tayo titingin ng sa natin battery. Ito, on ko na. Sa low frequency natin, meron tayong 5 ampere sa output. Meron tayong 22 sa ating battery. Kinakain. Yan, bubula siya. Bali, full volume natin. Tingnan natin kung gaano ba siya kalakas sa output saka sa kain ng baterya. Yan, bali, full volume na. Dito muna tayo sa output. Tingnan natin kung gaano kataas. Yan, meron tayong 15 amps. Tapos ang kinakain sa battery, ito. Meron tayong 77 amps. Tingnan yung bula niya, ang lakas. Try natin iangat. Tingnan natin kung puputok. Yan. Lakas. Lakas ng putok niya. Lakas din ng niya. Bula. Yan. Hindi pa naman nagbago. Ganun pa rin yung output. 15 amps. Sa output yan. Kahit sa kabila natin ilagay yan, ganyan din yan. Yan natin. Yan, mas mataas ng konti sa kabila. 17 amps. Lakas ng bula niya. Yan, bali yung video hanggang dito na lang. Okay na yung unit natin.